Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ano nga ba ang issue ng PC natin kapag hindi gumagana ang monitor, keyboard, and mouse nito? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na. And pakilike na rin itong video na to. So tara, simulan na natin. Ano nga ba ang issue kapag hindi gumagana ang monitor, mouse, and keyboard? Unang-una sa lahat, i-check muna natin ang mga cable nito. Baka hindi lang nakasaksak ng maayos or baka maluwag lang ang pagkakasaksak nito. And i-check nyo na rin yung cable ninyo, baka may ngat-ngat ito ng daga. And kung may pumalit kayo na cable, try nyo lang itong palitan. And next naman natin na i-check ay ang RAM. I-check nyo kung nakalapat ba ng maayos ito sa motherboard. Baka kasi hindi ito nakasaksak ng mabuti or baka maluwag na ang pagkakabit nito. Kasi once na hindi ito nare-read ng motherboard, ay di talaga magbubukas ang monitor, mouse, and keyboard ninyo. Next naman, baka marumi na ang RAM ninyo or sobrang alikabok na nito. Mahalaga rin na i-check din natin ang RAM natin dahil kapag sobrang alikabok na nito, ay hindi na rin mariread ng motherboard nyo ito. Same din sa RAM slot. Need din natin ito i-brush para mawala ang alikabok nito sa loob. Take note guys, huwag nyo iihipan ang motherboard RAM slot ninyo dahil baka maging grounded ang motherboard ninyo. Ngayon guys, ay ituturo ko sa inyo step by step kung paano ba maglinis ng ating RAM and RAM slot. Panoorin nyo itong video. So yun guys, bali ang una natin gagawin ay tatanggalin natin tong RAM. Tapos itong gold, yan yung buburahin natin ng pambura. Kailangan natin dito ng brush at ng eraser para malinis natin ang RAM. Bali ganito lang ang gagawin natin dyan. Buburahin lang natin itong gold pins para malinis yung mga alikabok and itim-itim na nakadikit dito. So yan, linis-linis. Tapos babalik na rin natin ito. Tapos kabila naman. Malapit na technique yan guys. Ito yung una ko natutunan ng pag-troubleshoot ng PC. Halos lahat naman guys matututunan basta pag-aaralan mo lang na maigi. Basta manood lang kayo ng mga ganitong video. And huwag nyo sayangin ang oras nyo sa kakalaro or kaka-scroll lang sa FB. So yun guys, balik tayo dito. After natin siyang burahin, bali babrushin naman natin siya. Then dilinisan din pala natin tong RAM slot kasi minsan yan din ang nagiging cause kaya hindi nare-read ng motherboard ang RAM. Then last, ikakabit na natin tong RAM. Take note guys, ilapat nyo ng maigi ang RAM para hindi magka-aberya sa pagbukas. So yun guys, ganun lang kadali ang maglinis ng RAM and RAM slot natin. Ngayon, kung nalapat nyo ng maayos ang RAM at nalinisan nyo na rin ito, pero hindi pa rin bumubukas ang monitor, mouse, and keyboard ninyo, ang gagawin nyo naman ngayon ay kukuha kayo ng extra RAM. Kung wala kayong spare na RAM, pwede kayong kumuha sa ayos nyo na PC. Basta same specs lang sila ng RAM. Ngayon, kung gumagana na ang monitor, mouse, and keyboard ninyo, ibig sabihin may problema yung existing nyo na RAM. Kaya kailangan nyo na itong palitan. Pwede naman kayo bumili sa Shopee basta same specs lang ng RAM ng PC ninyo. Ngayon, kung hindi pa rin ito gumagana, ang next na gagawin ninyo ay check ninyo ang PSU ninyo or power supply unit. Baka sira na ito or may problema na. Malalaman nyo na sira ang power supply unit ninyo kapag hindi na gumagana ang CPU ninyo. Pag na-check nyo na ang RAM and power supply ninyo at hindi pa rin nagbubukas ang monitor, mouse, and keyboard ninyo, baka ang problema ng PC ninyo ay yung mismong motherboard nito. I suggest kung may spare parts kayong motherboard, so yun guys, pasensya na kayo, nagkaroon ng problema sa mic natin. Salita ako ng salita doon, lower na pala yung mic. Itutuloy ko na kung ano yung mga sinasabi ko doon. I suggest kung may spare parts kayong motherboard, try nyo na lang itong palitan. Kung wala naman, bumili na lang kayo sa Shopee. Basta maghanap na lang kayo ng legit na store. Madali lang naman magpalit ng motherboard guys. Kung gusto nyo gumawa ko ng tutorial, mag-comment na lang kayo sa baba. So yun guys. Most commonly nang na-encounter ko kapag hindi gumagana yung monitor, mouse, and keyboard ay ang RAM talaga. Kaya huwag nyo i-skip ang pag-troubleshoot ng RAM dahil possible ito talaga ang problema nito. Madalas na nangyayari ito kapag luma na ang PC natin, matagal nang hindi nalilinisan at minsan nagagalaw din natin gawa ng nasisipa natin, natatabig, or nagagalaw. Ang tip ko lang sa inyo guys, kapag nag-troubleshoot kayo ng PC, ay isa-isayin nyo talaga kung ano yung possible cause ng problema. Basta pilitin nyo lang malaman kung ano yung reason ng problema nito. Ang isipin nyo lang ay magagawa nyo rin ito. And huwag kayo mag-base sa isang video lang. Try nyo rin manood ng iba pang video katulad nito. Mas marami kang knowledge, mas madali mong masusolusyonan yung problema mo. Ang pagtutroubleshoot ay step-by-step process.
wala itong shortcut. Pero once na mapagana mo ang PC na tinotroubleshoot mo at nalaman mo ang cause nito, tsak na sa susunod na ma-encounter mo ang problema nito, ay madali mo na itong magagawa. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. Kung nagustuhan niyo itong video ko ngayon, pakisubscribe na lang sa channel ko para masipagin pa ako gumawa ng ganitong content. Yun lang guys, hanggang sa muli. Bye bye!